Sa pagpupuri, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapan ng Kristo po lamang. Amen. Nabling paggalang po sa ating minamahal ginagalang Ebangelista, Pastor Weldy Estrada Almeida. Pag-alala na rin po sa magintong aral na iniwan ng ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Linas C. Almeida at sa lahat po ng mga beloved Almeida children, beloved preacher or the preacher, beloved kapatiran, buong mundo. Magandang hapon na po aking pong pagbati. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga kapatid, at ako rin po nag-apat ng pagbati ng ika-49 na taon ng banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Taong 1998 po nang akin pong makilala at ako po'y tawagin ng ating pinakamalang Panginoon sa banal na gawain ito. Sanhi po ng aking karamdaman na akin pong naranasan na almost 11 years po nagtrabaho ako sa ibang bansa, sa dako po ng Saudi Arabia. At doon po ako po isa sa nagtatrabaho po sa minahan ng Saudi Bin Laden Group. At doon po ako inabot ng matinding karamdaman sapagkat napakarami ko pong bisyo. Lahat ng bisyo ng lalaki nasa akin po. Kaya doon po naramdaman ko bigla na yung aking pong tiyan ay sumakit po ito. Na hindi po biro yung sakit. At ako po'y dinala sa sariling ospital ng aming kumpanya. At doon ako po'y sinuri. Alam niyo po mga kapatid na kinumpay ako ng panahong yan. Halos 3 months iniha po ako na nag-suffer sa paggamutan. Subalit wala pong in-improve ang aking katawan. Hindi po ako napagaling ng mga gamot o ng mga doktor na yan ng ospital. Kundi bagkos lalo po akong lumala. Lumala po ang aking karamdaman, lumala yung aking sakit. Ang sabi nila, kinakailangan na ako po'y operahan. Dahil yung aking laman loob po, yung aking mga bituka ay nasisira na po. Dahil po sa aking mga ininom na gamot, ininom na alak, doon po mga minamal, nasira po yung aking bituka. At ang sabi ng doktor sa akin ay kailangan operahan ako, babaakin po yung aking tiyan at doon po ilalabas yung aking bituka upang linisan ito at putulin po yung mga bituka ko na nasisira na. At doon ay papalitan nila ng guma o plastic. Ang tanong ko sa doktor, mga kapatid, ang sabi ko kung ako po ba ay mabubuhay pa. Ang sabi nila, 50-50 na mabuhay ka pa dyan sa operang yan. Kaya ang sabi ko, wala rin pala naman akong pag-asa, bakit magpapa-opera pa ako? Alam niyo po mga kapatid, nagpaalam ako sa aming kumpanya na ako'y pauwiin na lamang. Kinakailangan na makita ko man lang aking mahal sa buhay bago ako ay mamatay. At doon po pinagbigyan ako ng aking kumpanya. At ang sabi, sige, umuwi ka. Magpagamot ka doon. 3 months iniha po mga kapatid. Na ako po nagpalipat-lipat ng paggamutan sa Saudi Arabia. At doon po, napakaraming gamot na aking ininom. Sa dami ng gamot na aking iniinom, araw-araw po mga kapatid, umaabot siya ng mga 15 kapsula. Ang pinainom sa akin, bukod pa po yung Valium na itinuturok po sa akin upang hindi ko po maramdaman yung sakit na aking nararamdaman sa loob ng aking tiyan. Alam niyo po mga minamahal, yung aking pandinig nawala po dahil na-overdose na po ang inyong banlingkod. Na-overdose po ako sa dami ng gamot na aking iniinom. At doon po, yung aking paningin, nawawala na rin po. Nawawala na po ako ng pantingin. Wala na po ako nakikita halos. Yung aking pandinig, wala na po akong tinatawag na panlasa sa aking pong katawan. At doon po mga minamahal, nagpasya ako na sabi ko, pauwiin na lang ako. Salamat sa Diyos sapagkat noong palang mga panahong yan, talagang hindi kalooban ng Diyos na ako'y maoperahan. Sa tulong mga kapatid ng ating mga mahal na kababayan ay uuwi ako hanggang sa bahay namin. At doon po pag-uwi ko, hindi nadaksiyan ang panahon ng aking mga loved ones. Karak-karak dinala na naman ako sa doktor. Subalit ang sabi ko, huwag na. Hihintayin ko na lang ang aking kamatayan. At ang sabi ko, nagkulong po ako sa aking kwarto. 3 araw, 3 gabi, ayaw ko makipag-usap sa tao. Ayaw ko na po tumingin sa tao. Ako na lang po naghihintay sa aking kamatayan. Ang sabi ko, hintayin ko na lang ang aking kamatayan pagpikit ng aking mga mata. At doon po, mayroon po akong narinig na tinig. Tinig mga minamal na hindi ko maunawaan kung saan ko hanapin sa loob ng aking kwarto. At doon po ang narinig ko, dalhin mo ang iyong asawa sa Jesus Miracle Crusade at doon ay gagaling yan. Hinanap ko po ang tinig na yan. At wala po akong makita. At doon po mga minamahal, unti-unti gumapang ako upang mabuksan ko yung aming pintuan. At yung aming pintuan niya mga kapatid, pinilit kong buksan. Nakita ko yung aking mahal na asawa. Kausap niya yung kanyang mahal na ina.
nasave na po sa banal na gawain ito. Siya pala ang nagsalita, mga kapatid, subalit ang narinig ko, hindi po tinig ng babae, kundi bagkus tinig po ito ng lalaki. Malagong po mga kapatid na ang sabi, dalhin mo ang iyong asawa sa Jesus Miracle Crusade at siya ay gagaling. Tinawag ko kara-kara yung aking mahal na asawa. Sabi ko, bihisan mo ako dahil hindi na po ako makagalaw. Hindi na po ako makalakad na mag-isa. Inaalalayan na lamang po ako ng mga panahong yan. Ang sabi ko sa aking mahal na asawa, bihisan mo ako, dalhin mo ako sa banal na gawain yan. Araw po ito ng Miyerkules. Araw ng Miyerkules, gawain po pala ito ng Wednesday service po. Pagdating namin doon sa bahay sambahan, meron po kaming jeep, mga kapatid na sinakyan. Pagdating namin doon, alam niyo po, hindi pa po ako nakakababa sa jeep. Meron po ako naramdaman na malamig na bagay. Parang may yelo mga kapatid mula ulo hanggang pako. Nararamdaman ko malamig at yung aking puso, ibang tibok mga minamahal, nararamdaman ko na mayroong pa palang pag-asa. Dito pala ako gagaling. Yun yung aking naramdaman sa mahabang panahon na ako po'y nagtitiis ng sakit sa aking tiyan na ito. At doon po mga kapatid, pumasok kami sa bahay sambahan na yan. Alam niyo po, nag-aawitan ng joyful song, solemn song. Pag-aawitan ng solemn song, hindi ko po alam, ako pala ay nakaluhod na. Umiiyak na po ako habang naririnig ko ng mahinang tinig na lamang ang naririnig ko mga kapatid. Dahil nawawalan na nga ako ng pandinig, naririnig ko ang awitan ng solemn song, tumutusok sa aking puso mga kapatid. Na yung lalo na yung nararamdaman ko, yung aking mga pagkakasala, yung aking mga kasalanan, nararamdaman ko ng mga panahong yan. At nais ko humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Natapos po yung banal na gawain. Lumapit sa akin ang mga manggagawa. Mga nakaputi po sila, mga kapatid. At ang sabi sa akin, kung gusto ko raw magpabautismo. Ang sabi ko, ano po ba yung bautismo? Ang sabi, ilulubog kayo sa tubig bilang simbolo ng paglilibig ng inyong kasalanan. Ang sabi ko na lamang, bahala po kayo. Kayo po ang masusunod dahil gusto ko po na ako ay gumaling. Alam niyo po, dinala po ako sa dagat ng mga manggagawa. Pagdating sa dagat, nakita ko po mga kapatid yung alon. Nakita ko sa aking malabong paningin, nakikita ko yung alon, malakas po. At yung aking pandinig, hindi ko marinig yung lagaslas ng alon. Alam niyo po, dinala ko sa hanggang bayawang na tubig. At doon, nag-pray sila. Inilubog po ako mga kapatid. Alam niyo po, pag ahong ko doon sa tubig, pumutok yung aking dalawang tainga. Nakarinig po ako mga kapatid. Sabi ko, bakit ano ang nangyayari? Yung aking mga mata na ito, mga kapatid, na unti-unti na nawawala ng aking paningin. Bigla-bigla, mga minamahal, nakikita ko na maliwanag yung dagat. Nakikita ko na at naririnig ko yung mga usapan ng ating minamahal na manggagawa. Sabi ko, tunay pala, mayroon nga Diyos na naghihimala. Kaya nga, sabi ko nung kami umuwi kami, sabi ng mga manggagawa, tumalo po kayo ng Biyernes, tumalo po kayo ng Sunday, para lalo po kayong pagalingin ng mahal na Panginoon. Pagdating namin sa aming tahanan, yung 3 months and a half na mahigit, na wala na po akong panlasa, hindi na ako halos makatulog mga kapatid. Pagdating ko sa aming tahanan, nakaramdam na po ako ng gutom, gusto ko nang kumain, at doon mga minamahal, yung aking pakakatulog, nung sabihin nila na dumalo kami ng Biyernes, kung mayroon kayong rebulto sa inyong tahanan, alisin niyo po yan sa inyong tahanan. Yan ang nagpapahirap kung bakit hindi kayo makatulog. Sa katunayan po, lagi po akong binabangungot ng panahong yan. Sinasakal ko po yung aking sarili. Dahil sabi ko, bakit ganito yung aking nararamdaman? Alam niyo po, nung alisin ang mga rebulto sa aming tahanan, lahat, wala pong itinira, mga minamahal na rebulto sa aming tahanan, gumaling po yung aking insomnia, yung hindi po ako makatulog na yan, himbing na po akong nakakatulog. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sunday, doon po mga minamahal, dumalo kami ng linggo. Kinounsil po ako ng ordained preacher, beloved ordained preacher. Ang sabi niya, Brad, kung gusto mo gumaling ang iyong bituka, ang iyong tiyan na masakit, mag-ayuno ka po. Ang sabi ko, tinanong ko siya, sabi ko, ano po ba yung ayuno? Ang ayuno, ito po hindi ka kakain. Magpipray ka lamang. Hihingi ka ng awa at habag sa Diyos upang tayo ay dinggin ng mahal na Panginoon. Mag-ayuno ka po. Sabi ko, baka po ako'y mamatay niyan dahil ang payo ng doktor sa akin, 2 to 3 hours, kinakailangan maglaman ako ng tubig.
kaunting gatas sa akin tiyan. Kung hindi, ikamamatay ko. Kung hindi ako inom ng kahit kaunting tubig at gatas, mga kapatid, subalit, kahit ako'y natatakot, sinubukan ko. 3 araw, hindi po ako kumain, mga kapatid. Nang matapos ang 3 araw, doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi nila. Totoo ang Diyos sa banal na gawain ito. At doon, mga minamahal, ako'y nag-break. Pagkatapos ng ilang araw, nagpasting uli ako ng 6 na araw. Nag-break na naman ako. Nagpasting po ako ng 12 days. At doon po sa 12 days na yan, doon ko po naramdaman na ako po'y sumuka. Halos maliit na planggana, puno po yan. Iba't ibang kulay. Yung aking isinuka, yung pala mga minamahal, pinaalis na ng mahal na Panginoon yung lahat ng dumi sa aking katawan, yung lahat ng toxic sa aking katawan, yung mga gamot na pinainom sa akin ng doktor na halos lumaki na yung aking tiyan, subalit wala pong kagalingan. Ngayon po, mga minamahal, aking naranasan na totoo ang Diyos kapag nanampalataya ka, naniwala ka sa sinabi ng mga manggagawa, ito po ay totoo kapag ating sinunod na mayroong pananampalataya. Yan po, mga kapatid, ang sabi niya, ituloy mo lang ang pag-aayuno. Naramdaman ko po, mga kapatid, yung aking tiyan, napakaginhawa na ng pakiramdam na dati-rati, napakasakit po kapag umatake sa sakit. Kailangan akong turukan ng Valium upang hindi ko maramdaman ang sakit, mga kapatid. Halos mamanhid ang aking buong katawan. Subalit na ako po'y makapag-ayuno na yan. Doon ko napatunayan, totoo pala na may Diyos na hindi lamang sa tapay nabubuhay ang tao, kundi doon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po, mga kapatid, nagpatuloy kami ng paglilingkod at doon ko naramdaman, unti-unti, pinagagaling na yung aking karamdaman. Hindi na kailangang operahin, hindi na kailangang putulin pa ang aking bituka sapagkat andito ako ngayon, nagpapasalamat, nagpapatotoo na ang Diyos sa banal na gawain ito ay totoo. Kaya doon po, mga kapatid, patuloy kami ng pagdalo. Marami sa bawat sabihin ng mga manggagawa, ginagawa ko ito. Ang sabi nila, magtapat ka sa pagbibigay. Hindi ko alam ang pagbibigay, mga kapatid, sa Diyos. Dahil ako'y sakim. Sakim ako sa kayamanan, sa dami ng pera na aking kinita, illegal man nagawa, legal man nagawa ang aking sweldo, yung mga illegal na ginagawa ko sa abroad, mga kapatid, ang daming pera na hinawaan ko, subalit wala akong binibigyan Diyos. Yung pala, ang sabi nila, magbigay kayo sa gawain ng Diyos. Totoo, sinubukan ko, ang sabi ko sa aking mahal na asawa, kaysa ipagpagamot ko yan, ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Huling pira sa bangko, ibinigay namin sa gawain ng mahal na Panginoon. At doon po, naramdaman ko ang iba yung sigla, lakas na nararamdaman. Hanggang ngayon, nararamdaman ko na ang Diyos ay totoo, na naghihimala sa bawat tao na lumalapit sa Kanya at tapat na susunod sa Kanyang kalooban. Ito po, mga kapatid, ay may biyaya na ganti ang ating mahal na Panginoon. Isa pa, mga minamahal, last na ito po, mga minamahal, yung pag-aayuno ko. Ang daming usig. Inusig ako ng aking mahal na Ama. Ang sabi ng aking mahal na Ama, hindi ka namatay sa iyong karamdaman sa pag-aayuno mo na hindi ka kumakain. Diyan ka mamamatay. 17 days na po ang iyong balingkod. Alam niyo po, sabi ko sa aking mahal na Ama, Tay, ang nakilala namin Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, nag-aayos ng buhay, hindi pumapatay, siya ay bumubuhay. Hallelujah. Kaya doon po ba minamahal, hinamon ko ang aking mahal na Ama, dahil siya di primirang usig, wala siyang paniniwala sa mga gawain, wala siyang paniwala sa Diyos. At ang sabi ko, kung matagalan ko pa ang 21 days, maglingkod ka sa Diyos. Sabi ko sa aking mahal na Ama, subukan natin. Ang sabi niya, pinagbibrik ako, dinadala ko ng mga sabaw, ng mga bulalo, ng mga karneng baka. Pero sabi ko, hindi lang dyan nabubuhay ang tao. Pag nagtiwala ka sa Diyos, ikaw ay hindi magugutom. Kaya doon po, mga minamahal, natagalan ko ang 21 days. At doon po, nag-break ako. Ang sabi ng aking mahal na Ama, nakita niya ako na malakas na, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng aking mahal na Ama, yung sinabi ko sa iyo, anak, magpapabautismo ako. Dahil totoo pala ang Diyos mo na pinaglilingkuran mo sa banal na gawain yan. Kaya doon po, mga minamahal, wala akong question. May dumarating na mga problema, pagsubok, wala po yan. Kung iahambing natin sa ginawa sa ating buhay ng Diyos, hindi natin kayang bayaran.
kundi bagkus ang ibinayad ko sa mahal na Panginoon, magamit ako sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi man po karapat dapat, tayo po ay gustong gamitin lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya doon po mga minamahal, hindi ko kayang pasalamatan ng Diyos. Isang pagpapala po sa inyong balingkod na ako po'y makatayo sa banal pulpitong ito. Buong mundo mga minamahal, pinasasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon sapagkat ang aking buhay na patotoo, ito po'y mapakinggan ng mga wala pang kilalang Diyos sa kanila pong buhay. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamalapang Kristo po lamang. Amen. Praise